Kasabay ng pagunlad ng isang lugar o lungsod ay ang napakaraming pagbabago sa paligid nito at sa mga taong namumuhay sa loob nito. Tulad na lamang sa Maynila, nakaakibat ng modernisasyon ay ang pagkawala ng ilang mga gusali, istruktura at maging mga tao na naging parte na ng ating kasaysayan. Totoo nga na tanging pagbabago lamang ang nag-iisang mabilis na bagay sa mundo. Subalit minsan, may mga pagbabago na mas gugustuhin na lamang natin na hindi na lang sana nangyari. Halimbawa na lamang sa Maynila, alam nating lahat kung gaano ito kaganda noon, kung gaano kaorganisado at kaayos. Makikita naman ito sa mga lumang larawan na nagkalat sa internet. Subalit dahil sa kaguluhan, giyera, pagbabago ng panahon at modernisasyon, tila ang dati nitong ganda ay tuluyan ang nawala. At ang mga bagay na makikita mo noon dito ay kailan may hindi mo na muling makikita. Subalit bago pa man ang mga ito ay tuluyang mabura sa ating kasaysayan, halika't samahan niyo muna akong balikan ng mga bagay na hindi mo na muling makikita sa Maynila kailanman. Tranvia. Sa mga hindi nakakaalam, ang tranvia ay ang lolo ng ating modernong LRT at MRT ngayon. Maaaring ang ating mga ninuno ay mananatiling nakadepende sa mga karwahe o kalesa noon kung hindi pinasimula ni Leon Monsur ng DPWH ang pagpapatayo ng streetcar system noong taong 1878. Inaprubahan ng mungkahi ni Monsur ng gobyerno at sa tulong ng gobyerno ng Espanya at ilang mga profesional ay naitatag ang La Compañía de Tranvías de Filipinas noong taong 1882. Sa 5 ruta noon na naitayo, tanging ang linya lamang ng Malabon ang gumamit ng steam engine na sasakyan, habang ang 4 ay gumagamit pa rin ng mga sasakyang hila-hila ng kabayo. Naging popular na moda ng transportasyon noon ang tranvia taong 1902. Subalit nang magkaroon na ng kuryente sa syudad at sa pagpasok ng Manila Electric Railroad and Light Company o Meralco, ito na ang pumalit sa La Compañía de Tranvías de Filipinas at nakagawa noong 1913. Kalaunan, dahil sa giyera, tuluyan ang nawala ang mga tranvia at umusbong naman ang paggamit ng mga jeep na mula sa mga naiwang sasakyang pandigma ng mga Amerikano. At hanggang sa ngayon ay nangungunang moda pa rin ang transportasyon dito sa Pilipinas. Double-deck bus noong dekada 80. Malamang ay makakakita ka pa rin ng mangilan-ngilan sa mga ito na nasa paligid ng Mall of Asia. Subalit alam mo ba na noong dekada 80, ang mga dambuhalang sasakyang ito ay tipikal na lamang na makikita sa mga kalsada ng EDSA at iba pang bahagi ng Kamaynilaan. Sa halaga nitong nasa 1 milyong piso o higit pa, kaya nitong makapagsakay ng hanggang 100 katao ng 62 ay nasa upper deck nito. Ino-order ito noon sa isang British company bilang parte ng inisyatibo ng Metro Manila Transit Corporation o MMTC. Ang futuristic escalator ng Vera Mall. Noong unang panahon, ang Vera Mall ay ang may tuturing na heaven para sa mga shoppers. Parte ito ng Green Hills Shopping Center na maaaring maaalala ni na lolo at lola dahil sa space age escalator na nasa loob ng lobby nito. Kinalaunan, ang Vera Mall ay napalitan ng V-Mall at ang pamosong escalator ay inilipat sa gilid mula sa dati nitong lokasyon na nasa gitna ng mall. Sa ngayon ay hindi na makikita ang naturang escalator sa loob ng mall dahil napalitan na ito ng mga bagong modelo. Ang classic na gas pump sa Azcarriaga. Itinayo noong taong 1898 at matatagpuan sa Azcarriaga na ngayon ay Claro M. Recto. Isa sa pinakaunang gas pump na ang gasolina ay nagmumula sa tangke na nasa ilalim ng lupa. Meron itong glass cylinder sa taas para malaman ng customer kung ang gasolina ay madumi. Kailangan mo itong mano-manong bombahin upang mahigop ang gas pataas mula sa tangke, papunta sa iyong sasakyan. Nayong Pilipino. Ang Nayong Pilipino sa Pasay ay maituturing nating bersyon ng Disneyland noon. Nagpapakita ito ng sarili nating kultura at makasaysayang mga gusali na nasa maliit na bersyon. Ito ang madalas nasasalubong sa mga banyagang lumalapag sa NAIA na malapit lamang sa lugar. Sa hindi inaasahang pangyayari, kailangang isakripisyo ang espasyo nito dahil sa pagpapalawak ng nooy Manila International Airport. Naging delikado din ito umano para sa mga eroplano dahil ang naturang parke ay naging sanktuaryo din ng mga ibon. Noong 2004, tuluyan ang nagsarang Visayas at Mindanao na parte ng parke.
Sinubukan itong muling buhayin subalit dahil sa panibagong mga opisyal ng Nayong Pilipino Foundation ay nagkaroon din ng kung ano-anong mga issue hanggang sa hindi na lamang ito itinuloy. Ang MRR train. Mula 1917 hanggang 1940s, ang Manila Railroad Company ay ang pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. Nakuha ito ng pamahalaan matapos maipasa ang Act No. 2547 ng lehislatura noong Pebrero 4, 1916. Dahil dito, nagkaroon pa ito ng extension patungong San Fernando sa La Union sa parteng norte at sa Legazpi naman sa Albay sa parteng timog ng bansa. Ang MRR ay labis na napinsala sa pagputok ng digmaan. Sa mahigit 1,000 kilometrong ruta nito ay naging 400 na lamang ang nagamit. At noon ngang Hunyo 20, 1964, napalitan ang pangalan ng kumpanya ng Philippine National Railways o PNR. Ang higanting 3D billboard sa EDSA. Bago pa magkaroon ng mga malalaswang advertisement at billboard sa EDSA, una na munang makikita dito ang mga pambihirang 3D na billboard na nakapagpapamangha sa mga motorista, gaya na lamang ng billboard ng True Orange noong 1940 at ng Cafe Puro. Love Bus. Ang Love Bus ay isa sa mga pinakaunang air-conditioned bus sa bansa na proyekto ng dating unang ginang na si Imelda Marcos na noon ay gobernador ng lungsod. Ang pinakauna nitong terminal ay nasa Escolta. Mula doon ng bus ay pupunta sa Pilcoa at mag-U-turn sa East Avenue papuntang Ali Mall Terminal. Meron din itong ruta mula Cubao patungong Rastan sa Makati at pabalik sa Escolta. Ang Acme Supermarket. Sa mga solid viewers ko na ipinanganak noong dekada 50, malamang ay natatandaan nyo ang Acme Supermarket na madalas puntahan ng mga kabataan para bumili ng paborito nila noong Sensen candies, double bubblegum at comics. Natatagpuan ito sa Padre Faura sa pagitan ng Mabini at MH Del Pilar. Ang grocery store na ito ay numero 1 ding puntahan ng mga pamilya na nagnanais ng mga imported chocolates, potato chips at iba pang mga produkto mula sa Amerika, Europa at Australia. Ang Balintawak Beer Brewery. Ang ilan sa mga tsuper na may biyaheng pa Valenzuela at Bulacan ay madalas pa ding ginagamit ang pangalang BBB sa kanilang mga destinasyon. Ang BBB kasi ay ang Balintawak Beer Brewery, isang Japanese-owned company na minsang pumalit sa San Miguel Brewery noong ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang giyera, binitawan ito ng mga Hapon at hinawakan naman ng San Miguel Brewery hanggang sa mawala na din ito ng tuluyan at nangibabaw na ang San Miguel. Ang Megabus. Gawa ito ng Santa Rosa Philippines Motor Works. Ang Megabus ay kayang magsakay ng hanggang 400 mga pasahero. Nahinto ang paggamit nito dahil sa hindi masyadong tinangkilik ng mga commuters at dahil na rin sa kipot ng mga daan at U-turn sa lungsod na lubhang delikado sa dambuhalang sasakyan. Auto Calesa o ang mas maliit na jeep. Hindi tulad ng mga jeep natin ngayon, ang Auto Calesa o ang mga jeep noong araw ay maliliit lamang. Manila Aquarium. Bago pa man magkaroon ng Manila Ocean Park, una munang pinag-usapan ang tungkol sa Manila Aquarium na itinayo noong 1913. Meron itong 27 exhibition tank na may lamang makulay na mga isda at iba pang mga lamang dagat na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Napabayaan ito dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, subalit muling inayos ng isang pribadong charitable organization na Zonta Club of Manila hanggang 1983. Muli itong inayos at pinalitan ng pangalan bilang Aquario de Manila. Taong 2004 naman nang ayusin muli ito at pinangalan ng Aquario de Real. Harabas Taxi Cab. Ang Harabas Taxi ng General Motors ay ang sinundan ng mga FX natin ngayon sa lansangan. Umarangkada ito sa mga kalsada ng Kamaynilaan noong meron pang Philippine Car Manufacturing Program. Noong taong 1973, ang Pilipinas ay nagpatupad ng Progressive Car Manufacturing Program o PCMP, isang programa na naglalayong magbigay daan sa pagpapaganda sa lokal na automotive industry ng bansa. Dahil sa programang ito, isa-isang naglabas ng mga AUV ang iba't ibang mga kumpanya ng sasakyan sa Pilipinas na ipangtatapat nila sa mga jeep. Ang ilan sa mga sasakyang lumabas noon ay tulad ng Ford Fiera, Toyota Stamaraw at ang Harabas. Ang Harabas ay fully air-conditioned na may 4 na swing doors sa mga gilid at isa sa likod. New Europe Restaurant. Pag-aari ito ni Heinz Witt. Ang New Europe Restaurant ay isang magandang klase ng kainan na matatagpuan sa UN Avenue noon. Madalas nakarugtong ng pangalan nito ang mga katagang The House of Good Food.
Ang restaurant ay fully air-conditioned at madalas na pinupuntahan ng mga alta sosyedad at mga naghahanap ng premium burgers at mamahaling mga European dishes. Nabitin ka ba? Comment down below kung gusto mo pa ng part 2.